na nasisindi at nasa tamang lugar. Sabi nga, hindi yung nakasinding ilaw ay hindi itinatago, kundi ito'y inilalagay upang matanglawan ang lahat ng nasa sambahayan o kung yung lahat na nasa isang lugar. Ang ilaw ay isang gabay. At ang pinakamatinding ilaw na dumating sa atin, walang iba, kundi ang Panginoon. Siya ang ilaw ng isang libutan. Kaya dapat ang lahat ng nananalig at nananampalataya sa Kanya, ito'y natatanglawan. At ang tanglaw na ito ay namamana natin. Tayo ay maliit na ilaw na makakapaglabay din sa ating mga kapatid na hindi naaabutan ng ilaw ng ating Panginoon. Sana walang matisod sa ating pamamahay. Walang matisod sa ating mga karala. Walang matisod sa mga nakakasalamuhan nating tao. At may tungkulin tayo na yung mabuti na ating nagagawa ang siyang magiging dahilan at guide nila upang sila rin ay makapaglingkod ng lubusan at magbalik loob sa Diyos upang ang ilaw na buo ng sanlibutan na dumating dito ay lubos nilang makita at matutunan ang kanyang mga aral. Ngayon, sa mga tuwid, Kuya Bert, Kuya Joe, dito kung ating susuriin mabuti, bilang isang Kristiyano, Kuya Bert, bilang isang Kristiyano na anak ng Diyos, maging mabuting halimbawa tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. Yun ang dapat. Yun ang ilaw. Yun ang ilaw. Asin pati. Oo. Maging magandang halimbawa tayo sa mga tao, unang-unay sa ating tahanan, at sa komunidad na ating kinalalagyan upang ang kaningningan ng aral ng Panginoon ay lalo ng mapakinabangan ng mga taong nakapaligid. Tama yun, Kuya. Kung bawat makikita na tao, maganda ang pasunod mo sa iyong kapwa. Maganda kang magpasunod bilang padre de pamilya, madre de pamilya. Makikita ng ibang mga tao na kapaligid sa atin, magiging halimbawa tayo. Totoo yan, Kuya. Yun ang pinakamagandang, yun ang parang gustong palabasin dito. Alam mo, Kristiyano. alam mo, Kuya, kapag halimbawa ang yung anak medyo naligaw ng lalaki, sino ba yung mama niyan? Yan. So, tatapos sabi na, anak, kaya naman pala eh. So, kung may record yung magulang, kaya naman pala ganun eh. Wala naman talagang pagmamahanahan na mabuti yun. Pero kung yung anak mo ay ikaw na mismo ay kilalang mabuting tao, baka hindi nila paniwala ang anak mo yun eh. Kung nakagawa mo ng kasalanan yung anak mo. Bakit? Dahil alam nila yung kabutihan ng magulang nito. Dito, Kuya Bert, sa walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay dito sa ilalim ng takalan. Mga tagapakinig, Kuya Bert, ang gusto sigurong tukuyin dito sa ebanghelyo na ito ay kung ikaw ay merong kabutihan, huwag mong hayaang nasa sarili mo lang yan, ibigay mo sa tao para malaman nila at sila may magkaroon din ng maganda mga Totoo yan, Kuya. Ipakita mo. Ipakita, oo. Hindi makita sa'yo. Hindi sa sarilihin lang. Oo, hindi doon sa ipakita mong pagyayabang mo. Ipakita mo sa tamang paraan. Sa magandang halimbawa. Sa magandang halimbawa, yun mo ipakita. Huwag mong itago. Na? So, kasi hindi makikita yung magandang halimbawa ng mga tao na kapaligid sa atin kung sasarilihin lang natin. At kung hindi mo naman gagawin yun, unang-una, lumalabag ka sa kalooban ng Diyos. Ilaw, asin at ilaw ng sanlibutan. Maganda ho ito mga giliw namin tagapakinig siguro sa paliwanag ni Kuya at ni Kuya Bert. Kung nakikita lang ho natin ito, talaga tayo bilang Kristiyano, anak ng Diyos, ito yung gusto ng Panginoon ng Jesus sa atin Nagbigay siya ng halimbawa
ang Panginoong Hesus eh. Oo. Kaya kinakailangan magagad natin yung halimbawa ng Panginoon eh, na magsilbi tayong ilaw ng mga tao nakapaligid sa atin eh, na mabubuting gawa. So, halimbawa, mayroong nagkasala sa iyo. Yeah. Eh kung minsan, mainit ang ulo mo, mainit ang ulo na di, nag-aaway kayo. Magkapatid kayo sa Diyos eh. So kung yung isa'y nalilihis, kaya kukulang siya. So ikaw na marunong, na ikaw nakakaawa na at gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, unawain mo siya. Ikaw ang maging asin doon sa kanyang pagkukulang. Upang hindi magkaroon ng gidwaan ang sino man sa inyo. Napakaganda kasi yung mga tao na kapaligid sa Jesus. Alam mo yung tao yan, napakabuting tao yan, napakabait na tao yan. Sa mga tuwing nagbibigay ka na ng impresyon sa tao, yung kabutihang ginagawa mo, nagre-reflect sa Diyos yun, sa iyong pamilya. Halimbawa, sinabi niya ng ganito, sinabi niya ng ganyan, sinabi ng ganito. Kung sasagot ka, lalo na kung lalabanan mo yung ano niya, ay mag-aaway kayo. Unawain mo na lang. Huwag ka na lang kumibo. Correct. Unawain mo siya. Ngayon, sasabihin naman, bakit mo naman pinagagapi yung katwiran? Ang Panginoon, kung walang kakwenta-kwenta, yung sinasabi tungkol sa Kanya, hindi siya kumikibo. Kahit ito yung kapagdusa niya. Mananatili siyang tahimik. Hindi siya kumikibo. Gayahin natin ang Panginoon. Yun. Ang ganda ho ng mensahe na nakapaloob rito sa maging asin tayo at ilaw tayo ng sanlibutan.